Napakarami nating kinakapitan, hinahawakan at inaangkin sa buhay na hirap nating bitawan. Subalit, yun lang ang paraan para tayo makaangat sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman." Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Nagsalita naman si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kalulhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Papagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay attachments. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa araw-araw at tayo ay maraming pinanghahawakan, kinakapitan, inaangkin na kung saan ay hindi lahat nakakatulong sa atin. Merong mga pag-uugali, material na bagay, tao, lugar, memories na ating masasabing pinanghahawakan, mga attachments natin sa buhay. Lahat. Habang tayo ay tumatanda, mas dumadami yung ating mga attachments. Sabi nga, yung pagiging masaya ay nagiging mas komplikado kapag tayo tumatanda kumpara sa bata na napakasimple ng kasiyahan. Pero bakit ganoon? Kapag habang tumatanda tayo ay nagiging komplikado ang maging masaya. Dahil sa dami ng ating mga attachments sa buhay. At madalas yung mga attachments natin ay hindi naman talaga nakakatulong sa atin sa pag-unlad. Kaya nga sinasabi dito ng ating Panginoon sa Gospel na napakahalaga that we learn how to let go of all these attachments. Kasi kung gusto nating marating ang buhay na walang hanggan, we have to learn this practice, letting go, the art of letting go. Dahil yung mga, sabi nga, yung mga accumulated things natin, mga attachments natin sa mundong ito, will not help us at hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Ang madadala lang natin sa kabilang buhay ay yung mga bagay na ating ipinamigay, mga bagay na ating itinulong. Ibig sabihin yung ating kagandahang loob, yung ating kabutihan sa kapwa. Kaya doon tayo mag-invest. Don't invest so much sa mga material na bagay, sa mga attachments natin sa buhay because darating ang panahon, mamamatay naman tayo at iiwanan natin lahat ng yan. Pero may pagkapiloso po nagsabi sa akin, at least may maiwan ako sa mga mahal ko sa buhay. Yes. Pero ano bang pinakamahalagang iwanan natin sa mahal sa buhay?
yung katotohanan, yung reality, yung lesson sa buhay na huwag maging attached sa mundong ito. Huwag maging attached sa maraming bagay, sa maraming tao, sa buhay na ito. Kasi darating ang panahon, being wise is isipin natin kung ano yung madadala natin sa buhay na walang hanggan. Even yung mga disipulo ni Jesus, no? Si Pedro nagtanong, paano naman sa amin? Iniwanan na namin lahat para sa iyo. Ito yung sinasabi ng Panginoon, na kung iwanan natin ang lahat para sa Kanya, ang kapalit ay sobrang laki, buhay na walang hanggan sa paghahari ng Diyos. Ito yung napakahalagang maunawaan natin, mga kapatid, that yung buhay ay hindi lamang natatapos sa mundong ito. Ang buhay natin ay napakalaki, napakalawak, that we have also to think of eternal life. Ngayon, iba ang kultura ng mundo. Kanina lang may pinapanood akong video tungkol sa isang sikat na vlogger na talagang yumaman sa pag-vlog. And then, ang daming naipundar. And then suddenly, sa isang iglap, because of calamity, ay nasira yung kanilang ipinundar. Ganun naman ang buhay natin. Mahalaga na tayo nagsusumikap sa buhay na ito. Pero higit sa lahat, pagsumikapan natin ang pag-iipon, pag-iimpok ng yaman sa langit. Kapag ito'y ginawa natin, ito isang bagay na hindi tayo magsisisi. Hindi man natin makuha lahat ng gusto natin sa mundong ito. Hindi man natin marating lahat ng gusto natin marating sa buhay na ito. As long as tayo nag-iipon, nag-iimpok ng yaman sa langit, tamang investment yan. Tamang pag-iimpok yan. Dahil darating ang panahon, lilisanin natin ang buhay na ito, lilisanin natin ang mundong ito. Mahalaga, handa tayo na makapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya sana, tingnan natin, magkaroon tayo ng inventory. Kumusta? Iniwanan mo na ba ang mga dapat mong iwanan para sa Diyos? Higit sa lahat, yung mga attachments natin, don't be so attached to this world. Lagi sana tayong matuto na maging detached sa mundong ito. And we attach ourselves to God. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na matuto na maging detached sa mundong ito at maging attached sa iyo lamang. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.